Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa umagang ito. At muli po, tayo po ay ginising niya kanilang umaga na may excitement sa ating puso para tayo sumamba at makinig sa kanyang mga salita. At ako po'y bumabati sa bawat isa muli ng isang napakagandang umaga. Ngayon din sa ating mga taga-subaybay po sa ating FB Live. Magandang umaga din sa inyo. And of course, binabati ko po ang ating Panginoong Diyos ng magandang umaga. Good morning. Good morning. Mahina. Good morning. Good morning. Yan, good morning talaga. Sa mga Kristiyano po, walang bad morning. Pag-isip pa lang sa umaga, tatanawin mo na, lalanghapin mo na yung hangin, tatanawin mo na yung araw, na alam mo ito ay kaloob ng Diyos. At agad na tayo nagpapasalamat kasi hindi po lahat ng natutulog gumigising pa. Kaya nga ba, yung paboritong sinasabi ni Sister Jazz na every kissing is a blessing po. Amen po ba? Amen. Amen. Our title ngayong umaga rito, Has God Forgotten Me? Ito po yung titulo ng ating pag-uusapan na ito po ay kaloob ng Banal Espiritu para po tayo ay bigyan ng panibagong pagtutuwid, panibagong pag-asa, at panibagong kalakasan sa ating buhay. Ready na po ba tayo? Amen. Di ba ready? Ready na po ba? Amen. Amen. So, may mga panahon ba sa ating buhay po na naramdaman mong nakalimutan ka na ng Diyos? Siguro meron. Nakakala mo, God broke His promises and left you and abandoned you. There are times siguro that you may feel like this. Kasi sa tindi ng hagupit ng buhay, siguro kung minsan, hindi natin may iwasang sabihin, hindi pa ba ang Diyos? Naaalala pa ba ako ng Diyos? Kapag may mga problema tayong mga sapin-sapin, hindi po kalamay, yung bang mga problema hindi pa man natatapos yung isa, mayroon na namang kasunod. Diba? Alam ko, hindi lamang po ako, kundi tayo lahat dito sa ating buhay, ay naranasan na natin ang mga ganitong mga sitwasyon. O meron tayong inumpisahan sa buhay, na buong akala natin that God will be with us all the way. Pero tayo na pag-iiwanan ng panahon, wala pa rin mga nangyayari. Parang ramdam natin na hindi yata totoong ako'y sinamahan ni Lord sa aking lakbay. Tapos ito pa, kung sino pa yung alam mong mga tao na hindi tama yung mga ginagawa, yung pa yung nakikita mong umaasenso. Kung minsan, dumarating din sa ating isipan na bakit sila umaasenso, umaalagwa yung buhay. Ako tapat sa Diyos, ako ay palasimba, paladasal, pero hanggang ngayon, ganito pa rin ang aking buhay. Walang pagbabago. Siguro kung minsan, lalo na kapag mababaw pa ang ating makikipagrelasyon sa Diyos, ay mababanggit natin, has God really forgotten me? Well, today, God will erase all these negative thoughts arising in our minds. I-delete po niya yung lahat yan ngayong araw nito sa ating pakikinig sa kanyang mga salita. God will give you an assurance today that no matter what happens in your life, God will never forget you. Mali po ito. God will never forget you. God will never forget His promises. Kasi kung ang tao ay nangako at nakatakda ito ng mapako, but God never break His promises po. When He promised, surely 100% mangyayari po yun. Amen po ba? Amen. So,
And God will never forget His promises and that God will finish all what He has started in you. Lahat ng inumpisahan niya sa buhay mo, kung hindi man tayo ang may kakahayahang magtapos nito, God will surely finish it. So huwag tayo mag-alala. Kung minsan, sa mga inumpisahan ni Lord sa buhay natin, mapaministry man yan, mapatrabaho man yan sa ibang lugar, sa ating family, sa ating relationship. Kung ano yung inumpisahan ni God, tatapusin niya. Amen po ba? Amen. Sabi nga sa Philippians 1:6, sabi po dito ni Pablo, being confident of this, that He, si Lord daw, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Sa Tagalog po, ganito po ang sinasabi ni Pablo, ako'y panatag. Panatag daw siya. Kumpiyansa daw siya. Hindi sa kanyang sarili, ha? Kumpiyansa siya sa mga bagay na ito na anumang nagpasimula sa atin ang mabuting gawa ay siya magtatapos nito hanggang sa araw ni Heso Kristo. So in short, tulad ng aking sinabi kanina, tatapusin ni Lord yan. Ano mang paghihirap natin, ano mga struggles na pagdadaanan, ano man yung mga gusto na pagdadaanan din, along the way, mahirap, pero at the end of the day, victorious palagi si Lord sa kanyang mga anak. Amen po ba? Amen. Victorious siya. Kaya nga mong sabihin, pumalpak ako eh. Hindi ako nagtagumpay. No. We already claimed victorious. Noong inangkina natin yung ating inumpisahang trabaho, inumpisahang relationship, inumpisahang ministry sa Lord, inumpisahang trabaho kay God, alam natin ito ay nanggaling kay Lord. Alam natin na He will finish it in His time, in His perfect time. So, dito po, I will ask all of you, can you think of something right now na inumpisa ng Panginoon sa iyong buhay pero hanggang ngayon ay alanganin pa rin itong matapos? May naiisip ka ba? It could be a project or a work. It could be a relationship, financial maybe, or a ministry, work in the ministry, sabi ko nga kanina. Of course, all of this started with that simple prayer, di ba? Lahat naman na Kristiyano eh. Wala akong alam na Kristiyano na umpisahan yung isang bagay na hindi mo na ipinalangin. Of course, in any plans na ginagawa natin sa buhay, inumpisahan po natin yun ng prayer. A little prayer. A simple prayer. Of course, we always recognize yung titignan muna natin, gusto ba ni Lord ang aking gagawin o hindi? Pabor ba si Lord sa aking mga pinaplano o hindi? Kapag na-affirm na ni Lord sa iyo, na-confirm na ito ay galing sa gabay ng Panginoon, go. Go lang ng go kasi may isang Diyos na tutulong sa iyo para tapusin yung anumang pinaplano mo niya. Amen po ba? Amen. Amen. At dito po, sinabi ni Kristo sa Lucas, sa Tagalog po, Lucas 11, talata 9 hanggang 10, sinasabi po dito, at sinasabi ko sa inyo, sabi na ng Panginoon, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakakita. Tumuktok kayo o kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sa English, so I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Sabi po sa next verse, sa verse 10, ang sabi po, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Amen. And I say amen to that. Sabihin mo sa iyong katabi,
Amen to that. Amen. Yes, wala pong imposible. Kaya ng ating inawit kanina, kung sa tao, maraming imposibleng pwedeng mangyari. But with God, all things are possible. All things are possible. Kaya nga ba, kapag tayo ay humingi daw, ang bawat humihingi ay tumatanggap. Kasi may mga ibang tao po, imbis na humingi muna sa Diyos, inuuna yung pansariling kaparaanan. Which is not so good po. Kasi, humingi ka muna ng bastos kay Lord. Humingi ka muna ng big vision, ika nga. O humingi ka muna ng ano sa Kanya, ng favor, that yung gagawin mo o pinaplano mo ay kakasihan po niya o mag-a-agree siya dito. Kaya nga ba sinasabi dito, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo. At ang tumutok-tok o ang kumakatok ay pagbubuksan. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Galing po ito sa mismong bibig o salita ng ating Panginoon na hindi marunong magsinungaling at ang lahat ng katotohanan ay lumalabas sa kanyang bibig. Pero kung susuriin natin ang mga talagang ito, mayroon bang binanggit dito ang Panginoon na agad-agad? O mayroon bang binabanggit dito ng Lord na ASAP, as soon as possible, bibigay niya? Mayroon bang sinabi dito sa Lord na kapag ikaw ay humingi, ngayon din, dire-diretso sa iyo, parang bala sa bilis, matatanggap ka na. Hindi, di ba? Hindi. Walang binabanggit na. At meron din ba binabanggit dito na hindi na susuriin ng Diyos ang ating mga prayer request at kahit ano na lang ay pagkakalupa niya. Hindi naman niya titingnan o i-check up isa-isa yung mga request natin kung ang lahat ng ito ay mag-a-agree siya o hindi. Of course, check up niya. Ang ilan sa atin, narinig na ito, at what are God's possible answers when we pray for something? Yung mga posibleng sagot ng Panginoon kapag tayo nanalangin. Yung iba narinig na ito, kinwento ko na ito, o isinayalisay ko ito, pero yung iba hindi. Sabi dito, number 1 is yes. Number 1 is yes. Always remember these 3 possible answers. Of course, tatlo po ito. Yes, no, and later. When God answers, is yes. Of course, this is our most favorite answer, di ba? Of course. Hindi natin pwedeng ikubli yung ating damdamin dito that of these 3, this is our favorite. Yung kapag tayo nanalangin, ang sasabi ni Lord, okay ka dyan. Magbibigyan kita dyan. Ibig sabihin, He is in favor of our prayer request. Pero ang sinasabi po sa 1 John 5:14, isisingit ko lang, ang sabi dito that this is the confidence we have in approaching God. Ito daw ang ating kapanatagan sa Kanya that if we ask anything according to His will, He hears us. Ganun pala. Hindi naman pala lahat. Sabi dito that if we ask anything, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, take note of this. Yung pala ang Kanyang pinagbibigyan, yung ayon sa Kanyang kalooban. So, check up niyo muna. Hindi ibig sabihin, Lord, tama pala kasi sinabi mo, anything we
will ask for you, you will give it. So mamaya, Lord, gusto ko, yung nakaparato kong kotse doon, magiging Mercedes-Benz o kaya BMW. Of course not. Hindi lahat po. Hindi lahat. Ito, sabi mo nga, ito yung confidence natin mga Kristiyano. Na kapag humingi tayo ng isang bagay na alam natin, of course, kailangan kilala mo ang Diyos. When you do not know the Lord, kapag hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka parati nagbabasa ng kanyang mga salita, you will never know kung ano yung kalooban niya. Kaya nga ba kapag minsan nananalangin tayo, hindi pinagbigyan, o hindi matotoo, baka hindi according to His will. So, we have to know God. In order for us to know His will, we have to know God first. Di ba? Di ba kapag ikaw, mahal mo yung asawa mo, at alam mo na siya ay pinagbibigyan ka niya, at sa lahat ng gusto mo, lahat ng kahilingan mo, of course, alam mo yung ikasisya niya, yung ikapiplis niya, para pagbigyan ka niya, di ba? At alam mo yung gusto niya at hindi. Same is true sa ating Diyos, kailangan kilala natin siya at kilala natin kung ano yung gusto niya at hindi niya gusto. So, balik tayo dito. Kanina yung yes, di ba? Solve na tayo doon. Alam na natin yon. How about when God answer is no? The Lord may reply like this. Kapag minsan hindi natin nagugustuhan. Kasi, sabi ni Lord, why Lord? Why no Lord? Bakit ayaw mo dito sa aking panalangin ito? Bakit hindi mo ako pagbibigyan? Sabi ni Lord, kasi I have something better. Di mo alam yun eh. Galit ka kay Lord? Kaya niya nireject yan. Dahil hindi that request is not the best one for you. Di mo alam yun eh. And I'm sure it's the best for you, says the Lord. Kaya, hindi kita pagbibigyan ngayon. Are there instances na alam mo nang hindi agree si Lord, pero nagpumilit ka pa rin? Sabi ni Lord, I have something better. Hindi, Lord. Hindi. Ito na yung sa akin, Lord. Buong-buo na yung isip ko, Lord. Ito yung gagawin ko, Lord. Sabi ni Lord, no. Hindi kita pagbibigyan dyan. Nagpumilit ka pa rin. Paano yun? Di ba? Anong mangyayari? Pinilit mo pa rin eh. Ayaw na nga ni Lord eh. Talagang tahasan ang sinabi sa ni Lord sa buhay mo. Nagpakita siya ng mga sitwasyon na nagpapahiwatig siya na I don't like that. Pero nagpumilit ka. Sabi po sa 2 Corinthians 12:7-8, babalikan ko mamaya yan. Sabi po dito ni Pablo, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag na si Pablo po ang nagsulat ng halos 3/4 po ng New Testament. Kung ganyan kakapal yung New Testament, ganito po kakapal yung mga books ni Pablo, yung mga mensahe ni Pablo na galing sa Banal Espiritu na siyang ginamit. Kaya nga ba ang sabi ni Pablo, dahil sa kalapisan ng mga pahayag, ang dami niya mga revelations. Kaya ang dami niya na ipahayag sa Biblia. Kasi kinashiran siya ng Banal Espiritu, napakaraming wisdom. Karunungan ang dumating kay Pablo, pinadala ng Diyos kay Pablo para sa atin. Kaya nga masabi dito ni Pablo, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag na ito. Kaya upang ako'y buwag pagmayabang ng labis, alam niya. Binigyan ako ng isang tinik sa laman, thorn in the flesh. Nagkaroon po ng thorn in the flesh si Pablo na hindi binabanggit sa Biblia kung ano yun, pero masakit kay Pablo yun. Masakit kay Pablo, pero alam niya. Kaya daw siya, huwag magmayabang ng labis, ibinigay ng Diyos yung thorn in the flesh na yun sa kanya. At yun ay galing kay Satanas upang sisaktan, pero ito'y pinahintulutan ng Diyos. Kasi only good things
po na kayang ibigay ng Diyos. So, ang Satanas po ang nagbigay ng thorn in the flesh na yun kay Pablo, pero pinahintulutan po ito ng Diyos na mangyari sa kanya. Ang sabi dito, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng lubos. Alam niya kasi God will not allow us to have a perfect life. Wala akong perfectong buhay. Walang perfectong dan, walang perfectong will, walang perfectong pimping. Kasi kapag ginawa tayong perfecto ng Diyos, baka ituring na rin natin ang ating sarili na perfecto din. Kaya nga, alam ni Pablo, alam niya kung bakit nagkaroon siya ng tinik na ito na napakasakit sa kanyang buhay para daw huwag siyang magmalaki ng labis. Kasi, pwede siyang magyabang Sa lahat ng apostoles, ang sabi ko nga, napakarami niyang ambag sa Biblia. Pwede siyang magmalaki kung wala yung thorn in the flesh nito. At ang sabi po sa verse 8, 3 ulit akong nanalangin sa Diyos. Nanalangin pa rin siya. Masakit Sino ba hindi mananalangin sa Diyos na alisin ito kahit alam mong ito ay pinapahintulutan ng Diyos na mangyari sa atin. Pero nasa flesh tayo Masakit Hindi ko alam kung anong tinig yun. Sabi ni Pablo, 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. But God said to Paul, no, hindi ko aalis. Kaya ba, kung ipipilit po natin, like Paul dito, na ginawa kong example yung sinabi ko kanina, na alam mong ito ay pinupahintulutan ng Diyos, pero pinilit mo pa rin na gawin ang kaya mong gawin para alisin mo. Parang ano na tayo nun? Parang umiiwas na tayo sa kalooban ng Diyos sa ating buhay at yun ay baka ikapahamak po ng ating buhay. Kasi wala pong pinahintulutan ng Diyos na ikapahamak natin. Kahit kung isang masakit po. Kahit kung isang masakit. Sabi po sa Lucas 11 to 13, Luke 11 to 13, which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Mayroon ba sa inyo mga ama, sabi dito ni Kristo, na kung humingi ang kanyang anak ng isda, ay ahas ang ibibigay sa halip ng isda? Ang sabi po sa verse 13, if you then, tayo to dinugtong ni Kristo to, though you are evil, di ka naman, kahit na ikaw ay masama, and know how to give good gifts to your children, at may marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Take note of this, dumadaan ang ating Diyos Ama sa Banal na Espiritu kapag tayo ay binibigyan. The Holy Spirit is the Holy Spirit of Jesus. So dito po, kahit daw tayo, of course, may anak ako, si Kimpi, si Daniel, na hindi naman kasi buti ng Lord, na masama rin akong tao sa tingin ng marami. Pero alam ko yung mga mabubuting pinang ibigay sa anak ko Hindi ko siya bibigyan ng masama. Alam ko yan, alam ko, kahit hindi ako Diyos. Ay sabi dito ni Lord, how much more ako? That I see everything. I see the whole picture. Kung tayong mga parents ay maliit lamang ang nakikita natin part ng buhay natin. But God sees the whole picture. God sees not only the present, the past, and the future. Siya pa ba hindi magbibigay sa atin ng mga gandang bagay? Siya pa ba yung sasabihin natin, Lord, mali ka dyan Ito yung gusto ko, Lord, ito yung kailangan ko, ito yung alam ko nararapat para sa akin. Sasabihin pa ba natin kay Lord yun na ang sabi niya dito, how much more kung kayo kaya niyo magbigay sa mga anak niyo, how much more ako? Di ba?
How many of you here are fathers? Pwede mo punta sa kamay. Ilan? 1, 2, 3. Brother Adam, 4. Hindi naman kayo nagsasalita. Tapos yung mga nyo. Nasa kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si Luen. 6 na. So, tatuloy ko yung anin. Kapag alam mo ang hinihingi ng iyong anak ay kapapahamak niya, ibibigay mo ba? Hindi naman kayo Diyos, ha? Ibibigay niyo? Umiyak siya eh. Bibigay niya ba? Kahit umiyak. Kung umiyak na, bibigay niya. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kahit na maghapong nakahandusay dyan, ang tawag na sa kamambahan yung maglipas. Well, maglulupay sa iba siya dyan. Hindi mo ibibigay eh. Mapapahamak yan eh. Di ba? As a father, bakit mas alam mo pa kaysa sa anak mo? Di ba? Sasabihin ng mga ibang tatay, manawak ng experience ko eh. Papunta pa na yung anak ko, pabalik na ako eh. So alam ko yun, ipapahamak niya. Mas alam ko. Kasi may experience ako. Pero si God, kung si God ang tatanungin natin, bakit mas alam niya? Dahil ba mas may experience sa atin? Hindi yun. Hindi naman yan. Kasi sabi ko nga kanina, He sees the big picture. The whole picture. Sabi ko nga, He sees not only the past, the present, but also the future. So, hindi ka ba, ipipilit mo pa rin ba yun sa'yo kapag sinabi niya, wag yan. Wag na po. Wag mo nang ipilit. Kasi, baka kung saan ka lang mapunta na hindi mo ito ikasisiya o magugustuhan. That is why God sometimes answers no to our prayers po. Yun ang isang dahilan. Alam niyang ito ay hindi makakabuti sa iyo. Amen po ba? Amen. How about if God's answer to your prayer is later? Ayaw din natin ito. Gusto natin ura-urada. Eh Lord, darating na yung Mumbai mo kasi. Diba? Sasabihin, Lord, hindi, next month na may bibigay. Lord, nandiyan na si Judith. Diba? Oh. Pero mas alam mo. Diba? Yun ang tunay na sagot doon. Kahit na alam mo na illogical si Lord eh. Ibibigay pa niya yung pera after 1 month, bukas na yung Judith. Pero mas alam mo, Lord. Sige po. Oh. Yun ang the best answer. Pwede na pagtanong si Pumba. Diba? So, dito po, sakala lang. Yun ang Tagalog sa later. Kasi you are not yet ready to receive it. Yun ang number 1 reason. Alam ni Lord na hindi ka pahanda. Alam ni Lord na kapag tinanggap mo ang isang bagay nito, baka hindi mo ito magamit ng 100% eh. Kasi hindi ka pa ready to receive it. Ulit-ulit, sinasabi ko sa inyo, when I was starting in the ministry, 13 years ago, 14 years ago, I told the Lord po, ilang beses ko sinabi sa inyo, I told the Lord, Lord, kung bibigyan mo ako ng $10 million ngayon, huwag Lord. Sinabi ko kay Lord yan, totoo. Huwag po. Siguro sabi ni Lord sa akin, bakit? Kasi po, kapag binigyan niyo ako ng $10 million ngayon, baka mawawala ko sa ministry. Baka kukunin ko na si Brother Ivan to replace me here. Magpupunta ng Hong Kong, Paris, at saka sa California. Ayoko mangyari yun, baka dahil sa $10 million na yun, baka hindi ko alam yung mga pamilya ko mapapariwala, Lord, kasi hindi kami sanay. Hindi ko alam kung paano hawakan yung napakalaking pera na yan. And you know what? Sa maniwala po kayo sa hindi ko na ito kwento yung nangyari, pero
I was tested from the Lord from what I said. About maybe 8 years after that, yung statement ko kay Lord, sinubok po ako ngayon. I was offered $1 million. Hindi ko inukwento sa inyo kung paano yun at kung ano yun. But God saved me doon sa pangyayari yun. Nung sinubukan ako ni Lord, kung totoo po yan eh, $1 million, hawak ko na eh. Nandiyan na sa bank account ko eh. God guided me. Natatanda mo yung sinabi mo na hindi ka pa handang umawak ng iyong pera. And I refuse to receive those money. God tested me po talaga. God, kaya huwag kayong ura-uratan magpapromise kay Lord. Baka po subukan kayo at hindi kayang panindigan yung sinabi niyo. But I praise the Lord po. Sa panahon yun, napanindigan ko po yung sinabi ko and I refuse to receive those money na kinalaunan po, I learned na kung tinanggap ko pala yun, magiging miserable po yung buhay ko. I just learned after months, after I was offered those money, kung tinanggap ko pala, wala si brother na dito ngayon. So then po, back to our message. Kaya sinasabi ni Lord later, kasi God's timing is always perfect po. Naniniwala ba tayo ito? Kapag hinintay mo yung timing niya, perfect yun. Ang sabi nga sa Biblia, sa Proverbs, the blessings of the Lord adds no trouble in it. Kapag hinintay mo yung tunay na blessings ni Lord, walang kahalong trouble. Ibig sabihin, walang gusot, walang problema, walang tao magagalit, walang tao maiingit, walang chismis. Panatag ka, nasa panatag yung konsensya mo, nasa nasa yung galak sa puso mo, nandoon. When the blessings are from the Lord. Kung galing kay Lord yun. Kaya nga ba, we have to wait. We have to wait. There are times God will say later, so we will grow more spiritually. So that we will be more dependent on Him. Kailan ba tayo nagiging close kay Lord? Kapag mayaman ka, hindi. Kapag mayaman ka, halos mahiwalay ka na eh. Natatakpan ang kayamanan yun. Kaya nga sinasabi ni Brother lagi kanina, nakarelate ako dun eh. Minsan, blessing yung maging mayaman, pero huwag mong hayaan na yung yaman na yun, tatakpan si Lord sa buhay mo, hindi na magiging blessing yun. Blessing yung kayamanan, of course. Kailangan natin sa buhay yung kayamanan to buy anything we need. Even in the ministry, kung wala po tayong pera na pinambabayad sa building dito, paano po tayo makakapagsampa dito? We need money. Money is not the root of all evil. The love of money is the root of all evil. Kaya nga ba, kung minsan, hindi nagiging blessing yung pera kapag tinakpan na ng pera yung Diyos sa buhay mo at siya na ang naging Diyos yung pera. So, dito nga, sabi ko nga, sometimes the Lord will say later, so we will grow more spiritually so that we will be more dependent on Him. Kailan ba tayo naging close kay Lord? Di ba nung tayo ay palahingi, yung marami tayong pangangailangan, marami tayong problema, lumuluhod tayo eh. Umiiyak kay Lord eh. Kapag iniyakan mo ang isang problema kay Lord, hindi mo napapansin, napapalapit ka sa Kanya. That is why God sometimes say later, para humaba pa yung prayer time mo. Yun ang kanyang one reason, kasi gusto niyang nakakaliig ka sa araw-araw. Nagkakaroon kayo ng devotion sa araw-araw. Para mapalalim pa yung relationship mo sa Kanya, God sometimes will say later, ibibigay mo rin pala, Lord, why not now? Kasi God is teaching us to be persistent in prayer. What is persistent in prayer? Persistent prayer is not forcing God to listen to you. Sasabihin ng iba,
Of course, nasa Biblia yun. Kailangan, katulad nung babae na humihingi ng justice din sa judge, dahil makulit yung babae, pinagbigyan ng judge yung babae. Ibang mensahe naman po yun. Pero dito po, when we pray to God persistently, yung walang tigil, walang puklan, araw-gabi, nananalangin tayo, actually, this is not forcing God to listen to us. Kasi even if we don't pray, kung kalooban ni Lord yan, mapangyari sa buhay mo. Even if we just pray once, kung kalooban ni Lord yung ipinilangin mo, in God's perfect time, ipagkakalot naman ni Lord. Sometimes, persistent prayer is not forcing God to listen to you. Hindi ba sabihin kapag ikaw ay nakibaka sa iyong panalangin, agad-agad ibibigay na kay God, baka sabihin niya later pa rin. Later pa rin. Kasi persistent prayer is making you learn to listen to God. Kasi kapag binigay na agad ni Lord yun, baka sa susunod hindi ka na makikinig sa Kanya. Makakalimutan mo agad. But when God says later, it will always remind you, kapag ipinagkaloob ni Lord sa iyo, oy, nahihirapan ako doon na. Tatandaan mo yun. Tatandaan mo yung kung saan ka nanalangin ng pagkatagal-tagal na panahon, ipinanang mo sa bagay nito, and then, that made you learn to listen to God sa iyong future ng mga problema. Naunawa ko ba natin? Yun ang one reason. In Genesis 8:1, related din sa ating pinag-uusapan, malapit na po tayo magtapos. Sabi dito, hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng mga hayop na kasama niya sa sakyan. Alam na natin ang kwento ito na during those days na napakasama na ng mundo at bukod tanging si Noah lang ang righteous. So, sabi ni Lord, gumawa ka ng daong, pagkalaki-laki. Actually, kung susukatin daw yung daong na yun, parang vapor, ay yung haba nun ay parang 7 times yung basketball court. Di ba yung basketball court? Ilang feet yung Lord? From 75 feet lang, sabi ni MVP. So, times 5 daw yun, ganun kahaba yung vapor na pinagagawa kay Noah. Doon niya nilagay yung kanyang family at yung mga animals na pare-parehas. Para pagdating ng panahon na pupuksain na ni Lord yung mundo, aangat yung daong na yun at maliligtas sila. Sabi dito, hindi kinalimutan ng Diyos si Noah. Bakit pinagit ito dito? Titingnan natin. At ang lahat ng may buhay at lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. Pinahihip ng Diyos ang isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. So katulad po ni Noah sa itinakdang panahon ng Diyos, babalikan din niya tayo. Kasi alam niyo po, basahin muna natin ang verse 5. Ang tubig ay nagpatuloy, ito po, ay nagpatuloy sa paghupa. Siyempre, namatay na lahat ng mga tao, humuhupa na yung sa English yan, subside. Umilig na yung tubig. At sa itinakdang panahon ng Lord, nakita na yung summit. Ito po yung kung pinakamataas yung Mount Everest, siguro Mount Everest. Nakita niya yung tok-tok nun. Sabi dito, ang tubig ay nagpatuloy sa paghupa hanggang sa ika-10 buwan. 10 months pong naghintay si Noah sa tubig. Na kung wala pong patience si Noah, kung wala siyang tiwala kay God, baka aakalain nila, nakalimutan na sila ni Lord. 10 months po silang walang nakikitang anuman. Walang ganito. Walang mga ibon, puro tubig. Kung tayo sa 10 buwan na yun, hindi pa ba tayo gagawa ng paraan? Kumuha ka ng tabo. Di ba? Di ba? Kung tayo siguro, akala natin sa tagal ng panahon ng pag-ulan na yun, na hindi umuhupa yung tubig,
Baka akalaan natin na hindi nahuhupa yung tubig. Kung kulang yung iyong pananampalataya sa Diyos. There are times sa isang malaking pagsubok po, di ba kung minsan nakakaranas tayo ng gano'n? Nakalimutan na yata ako ng Diyos. Haba na nito haba na ng pananahin ko Years na yung binilang, nandiyan pa rin yung problema. Ito po, 10 months po na hindi sila nakakakita ng kahit anong bagay na ganito. Puro tubig. Kung wala pong ganap na pananampalataya si Noah sa Diyos, baka nagpakamatay na sila. Diba? Kung wala sila sa... Kasi that will make you crazy po. Yung parang walang Diyos na nangungusap, walang anumang naririnig, walang balita sa radyo, yung cellphone ni Noah, parating walang signal, walang data, yung wifi nila, walang lahat. Baka, ganun ko, crazy. Pero hindi nangyari yun eh. Naghintay po si Noah. You know, in the face of disappointments, you might get discouraged, yung sinasabi ko dito. Nadi-disappoint ka na eh. Ang tagal mo makakita ng lupa eh. That will make you discouraged po. Ang tagal na nag-a-apply sa trabaho, hanggang ngayon, wala pa rin tumatanggap sa'yo. That will make you discouraged. Ang tagal ka lang last trip ko na eh. Wala pa bang magliligaw sa akin? Di ba? Baka ma-discourage ka na kasi ang daming nakita pogi eh. Di ba? Kapag wala ang Diyos sa'yo, yun ang mangyayari. Kapag na-disappoint ka sa isang bagay na yung bagay na inaasahan mo na hindi nangyari naman, baka ang tendency nun na-discourage ka. So dito po, malayo sa inaasahan mo yung nangyari, so you get discouraged. And when you are discouraged, kapag mababaw pa ang faith kay God, you will say, gaya ng ating titulo, nakalimutan na yata ako ng Diyos. Totoo ba ang Diyos? Kasi, ang sabi nga sa Biblia, your thoughts are not my thoughts, ang sabi ng Panginoon. At kung ibabase mo na yung ating pag-iisip sa pag-iisip mo kay Lord, ang distansya ng heaven at saka ng lupa. Ganun ang difference ng iniisip natin sa iniisip ng Lord. Kaya ba, when you are discouraged dahil sa disappointments, just tumingin kay Lord na lang. Sa totoo, when you are not willing to wait on God, you will not know His plans. Paano mo makikita yung plans ni Lord? Eh, hindi ka nakapaghintay. Diba? Kumisan, ang sabi ni Lord, ang plano ni Lord sa'yo para ibigay na niya, i-reveal na niya yung dapat niya ibigay sa'yo, 10 steps. Diba? Diba, pag umaakit ka sa hagdanan, 10 steps. And naka-9 ka. Isa na lang, diba? Pero hindi mo alam yun eh. Nasa pang 10 steps yung blessing. And nasa 9 ka, na-discourage ka na. Lord, disappointments, di man totoo, na-discourage ka, umatras ka pa ba rin. Isang hakbang na lang pala ng divine blessings. Diba? So, dito po, why the delay? Bakit dinidelay ni Lord? One of God's purpose para bigyan ka ni Lord ng mahabang pasensya. The delays are ministers to us. Diba? Yung fruit of the Spirit na natatanggap ng isang tumanggap kay Lord bilang Lord and Savior, isa doon ay patience. Paano mo ipapakita sa sarili mo kung mayroon ka ng, anong patience sa Tagalog? Pasensya. Pasensya na ako. Nanaisip natin. Paano mo mapapakita makaba na yung PC mo? Nung yung nakasubukan ng Ginoo, ay hindi, mapasensya akong tao. Eh, wala ka pa naman nakikita mong nang-aasar sa iyo eh. Eh, paano kung nagpadala si Lord sa buhay mo? Ng isang taong binabash ka araw-araw.
walang ginawa kundi chismis ka, doon mo palang may papakita sa Diyos, Lord, naka-delivered na ako sa aking pasensya, kumaba na yung busy ko. Not unless you experience those people na umaasar sa'yo. Kung minsan pinapadala ni Lord yun para subukan ng ating sarili na napagtagumpayan na kaya natin yung pasensya. Kasi yung Kristiyano po, pasensyoso silang tao. When you are a Christian, you will never, hindi ka magpapakita ng kahit galit ka na. Kasi sabi nga pala ng misis ko, huwag kang dali-daling magsasabi ng iyong salita. Kasi hindi na pwedeng ibalik yun. Totoo naman yun. Ikaw, mabilis na Impulsive. impulsive sa ating mga sinasabi. Nakasakit ka na ng dami ng isang tao, may lamat na yun. Hindi mo na pwedeng lagyan ng epoxy. Hindi mo na pwedeng ibalik. Kaya dahan-dahan, ibabang belting, kilala may tatang Kuba. Ang tatay ko po, hindi mo pwede, kahit nagtanongin mo siya sa oras na ito, may init ka sa kakahintay bago siya sumagot. Bibilang muna siya ng 100 bago siya sumagot. Yun ang sinasabi ko rito, tatakbo ba mga nila? Maingat siya kay pamang salita na baka makasalit siya ka. That's true. Hindi mo na ibabalik. Sabi nga, huwag ka daw magsasalita sa iyong kaaway kapag galit ka. Kausapin mo siya kapag umupanin. Amen po ba? Amen. So, yun ang isa sa mga purpose ni God kung bakit may delay para humaba yung ating pasensya. As I close, in Acts 10, 1 and 2, it says, this is another story. Dito po natin tatapusin ang ating mensahe. Sa Caesarea, may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio. Cornelius in English. Isang senturyon na tinatawag na pulutong Italiano. Verse 2, sabi po sa verse 2, isang taong masipag sa kabanalan. Ibig sabihin ng masipag sa kabanalan. Like those people in the ministry, hindi mo pwedeng sabihin sa kanilang, hindi na lang pwedeng sabihin, ayoko, next time na lang. Kasi masipag sila sa kabanalan. When you tell them to do something for the Lord, sasabihin nila, yes sir, yes sir. Ito yung si Cornelius. Mabilis kapag alam niya para sa gawain ng Panginoon yung pinagagawa sa kanya. So siya daw ang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambayan, kanyang buong pamilya. It reminds me of Brother Dave here, di ba? Yung family nila, they serve the Lord. Siguro, in our modern times, Brother Dave is the modern Cornelio. So dito po, sabi dito, naglilimos ng marami sa tao at laging nananalangin sa Diyos. Of course, we cannot outgive God. Wala tayong kayang ibigay sa Diyos na hindi pa niya ipinagkaloob sa atin. Kaya nga ba, hindi natin pwede sabihin, Lord, ang dami ng utang sa akin. We cannot outgive God. Kasi, walang sinabi yung mga ginagawa natin sa Kanya even in the ministry. Kasi dami na niyang binigay sa atin. And a true giver, we give because we just want to give. For us, giving is not in any way na parang nag-i-invest ka kay God. Or parang like in the bank, the more money you deposit in the bank, the more interest you will get. Wala sa isip ng isang Kristiyano yung kapag tumutulong. Wala. We just want to help for the sake na gusto natin tulungan ng isang tao na nilira. Ganun yung isang Kristiyano. Walang credit, walang balik, walang papuri, walang pasalamat. Kahit na hindi na kayo magkita, kahit kayo na, that is a true Christian. Hindi na kailangan magpasalamat. Tulungan na kita, that's it. Bye-bye. But don't you think walang halaga ito sa Diyos? Kahit na
ginaganon po tayo, nakikita ng Diyos yun. Sa palagay mo, sa iyong kasipagan, sa kabanalan, kasama ng iyong buong sabahayan, you think hindi ito naaalala ng Diyos? Brother Dave, wala natin problema. This story reminds of us. Kapag tayo ng problema, kita naman ng Diyos yun. Kahit hindi natin singilin si Lord, kita ni Lord yan. At tinutubasan ni Lord yan, higit sa nagawa mo. Sa iyong lihim na pagtulong, lalo na sa gawain ng Panginoon, sa iyong mga panalangin, kitang-kita po lahat ng Diyos. In verse 4, ang sabi po dito, siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, ano po yun, Panginoon? Cornelius said, sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo at ang mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. In his dream, an angel of the Lord came ay nagsabi kay Cornelius sa kanyang panaginip na nagsabing narinig ng Diyos ang tinig niya. Narinig ng Diyos ang lahat ng panalangin niya. God answered the prayers of Cornelius and God blessed him. Because God remembered that Cornelius is a prayerful and a generous man. Wala pong sayang. Walang sayang sa ating mga ginagawang kapatiran. Kahit na sasabihin natin, yes, I am already saved and it is not from what I did or what I do, but napakalaking pong bagay kay Lord to. Kasi sabi nga ni Lord sa kanyang salita, whatsoever you do with the least of my brothers, that you do unto me. Ano ginagawa mo sa mga maliliit kong mga kapatid at sa Kristo dito, yun ay parang ginawa mo na sa akin. So, malaking bagay po kay God. At dito po, as I am, sasabihin mo pa ba sa iyong sarili, nakalimutan ka na ng Diyos? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi. Kumisan tayo, nakakalimot po. Yun ang totoo, tayo nakakalimot. But God never forgets. God always look on you 24 hours. Tinitingnan ka niya, inaalalayan, ginagabayan, kinakahabagan, minamahal. Siya ang ating sandigan. Siya ang tanging tumutulong sa atin. Kaya nga ba, huwag pong ilagay sa isip yung nakalimutan ka na ng Diyos kahit mahirap yung buhay ngayon. In God's perfect time, maghintay ka lang. Ibibigay niya yung gusto niya at nararapat para sa iyo in God's perfect time. Amen. Tayo po ba'y napagpala? Amen! Salamat po natin ang Panginoon.
Mabuti ang Diyos na sa aking namamahal. Mabuti ang Diyos na sa aking namamahal. Sobrang buti po ng Diyos sa buhay natin. Amen. So, yun po, no? Has God forgotten me? Nakalimutan na ba tayo ng Diyos? Hindi po mangyayari yung bagay nito. Minsan, marami po tayong katanungan, no? Marami tayong katanungan sa Diyos kung bakit nangyayari sa atin yung mga mabibigat na problema. Kung bakit tayo minsan nawawala tayo sa sarili natin, minsan dumidepende na tayo sa sarili natin. Hindi na tayo dumidepende kay Lord. Kasi iniisip natin na parang nakalimutan niya na tayo, parang wala na tayo sa mga plano niya. Madalas tayo po yung nakakalimot kay Lord, hindi po si Lord ang nakakalimot sa atin. Paano ko po nasabi yun? Kasi one time, nangyari na po sa akin yan. Nakakalimot po ako kay Lord, nawala po ako sa ministry, alam po ng mga senior dito. Alam po nila kung saan ako napadpad, ano yung pinatunguhan ko po. No? At naisip ko po na wala naman po akong nagawang maganda sa pagkaling ko kay Lord. One day naisip ko na nakalimutan na ako ni Lord. Nakalimutan na po ba ako ni Lord? Pinarealize sa akin, Lord, na ako yung nakalimot sa Kanya kasi ako yung hindi nagsisimba, ako yung hindi nagbabasa na dyan. Nananatiling sumusubaybay, nananatiling sumusuporta sa mga buhay natin. Even though minsan nawawala tayo, even though minsan nakadepende na tayo sa sarili natin. Pero nire-remind tayo palagi ni Lord na nandyan siya. Hindi niya tayo kinakalimutan. Bakit naisip natin na minsan parang nakakalimutan na tayo ni Lord? Kasi nagkukulangan na po tayo sa wisdom. Kasi hindi na tayo nagbabasa ng Bible. Hindi naman po natin maiisip na nakalimutan na tayo ni Lord kung nandyan tayo sa presensya niya. Hindi naman po natin may sumagi sa isip siguro natin, hindi natin maiisip na gano'n. Ang sabi po sa James 1:15, if any of you lack of wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will give it to you. Opo. Kung sa tingin po natin, nagkukulangan na tayo sa lahat, no? Sa lahat ng nalalaman natin, kung kulang na po tayo sa karunungan, we should ask God, no? To give it, para mabigay po sa atin, no? At ito po ay ibibigay sa atin ng naayon po sa kanyang karunungan. Huwag po tayo magdepende sa mga sarili natin. Magdepende po tayo sa Diyos. At tayo pong mga tagasunod, no, kung minsan iniisip natin na nakalimutan na tayo ni Lord, alalahanin po natin na lahat ng ginawa niyang mabuti sa ating buhay na po. At para maisip natin na, oo nga, no? Bakit ako kakalimutan ni Lord? First of all, ang dami niya nang ginawa sa buhay ko. Ang dami niya nang ginawa sa buhay natin. Ang dami niya nang laban na naipanalo sa mga buhay natin. Kaya, once na nagbasa tayo ng Bible, humingi tayo ng wisdom kay Lord, hindi natin maiisip na tinalikuran na tayo ng Lord. Kasi God is listening to us. Sa lahat ng mga pinagdadasal po natin, kahit yung simpleng luha lang po, umiyak ka lang sa Kanya, alam niya na po kung ano yung dinaramdam ng ating mga puso. Kung ano yung gustong sabihin natin sa Kanya na po. At alam niyo po na ipapanalo ng Diyos ang lahat ng laban natin sa buhay. Lahat ng nararanasan natin. Ayahan po natin na ang Diyos mismo ang gumalaw sa buhay natin. Huwag po tayong magmadali. Huwag po tayong wala naman po tayo sa rush. Nasa proseso po tayo ng mga gusto ni Lord na iparanas sa atin sa buhay po natin. Huwag po tayong pabigla-bigla, pabukso-bukso. Dahil gusto ni Lord, iparanas niya muna sa iyo yung mga problema, yung mga struggles kasi sa susunod. Ang susunod po niyan, masarap na.
Amen. Kapag bumalik tayo sa problema na yun, alam ni Lord na kaya na natin. Amen. Alam ni Lord na malalampasan natin yan kasi pinagdaanan na natin. Amen. So in the end po, doon tayo makakabawi, doon ipaparalas ni Lord ang kanyang kabutihan sa buhay po natin. Doon yung ipapaalala na anak, hindi kita kinalimutan, sinubukan lang kita. Si Lord hindi siya magpapabaya sa kanyang mga anak. No? Manalangin po tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng laban natin. No? Kasi po, all battles are won in prayer. Amen. Sige po, tayo po tayo Amen. para sa ating Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Worship you, Jesus. Glorify you. Salamat, Panginoon. Salamat sa salita mo, Panginoon. Muli, Panginoon. Na-refresh na naman po kami, Panginoon. I-remind nyo na naman po kami, Panginoon, na nandiyan po kayo sa tabi namin. Lord, salamat, Panginoon, dahil na-recharge kami, Panginoon. Ngayong Sunday, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa dami na pong pinagdaanan, Panginoon. Sa buong week, Panginoon, sa buong months, Panginoon, hindi po kayo nagpabaya, Panginoon. Salamat, Lord, dahil patuloy kayong nagpo-provide, Panginoon. Salamat, Lord, dahil patuloy kayong nandyan, Panginoon, sa aming tabi, Panginoon, sa tuwing kami po'y nandulupay-pay, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi niyo po kami pinababayaan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil alam namin, Panginoon, na nandito po kayo sa amin, Panginoon. Hindi niyo po kami kinalimutan, Panginoon. Hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil patuloy, Panginoon, na nagpo-provide kayo, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan, Panginoon. Salamat po sa kagalingan, Panginoon. Salamat, Lord, kasi andiyan kayo palagi sa tabi namin. Amen. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung minsan, Panginoon, ay naisip namin, Panginoon, na nawawala po kayo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-remind, Panginoon, na lagi kayong nandyan sa tabi namin, Panginoon. Amen. Salamat, Lord, dahil hindi po kayo nagkulang, Panginoon. Patuloy po kayong nagpo-provide, nagbibigay, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil andyan kayo, Panginoon. Tinatouch niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, ng bawat tao nandito, Panginoon. Salamat, Lord, dahil lalabas kami ng sambahan na ito na may natutunan, Panginoon. Salamat. Na may maisabuhay po namin, Panginoon, lahat ng mga narinig namin, Panginoon. We pray, Lord, na ang bawat isa, Panginoon, ay makauwi ng safe, Panginoon, sa aming pong mga kanya-kanyang bahay, Panginoon. We pray, Lord, na patuloy kayong mamuna, Panginoon, sa bawat pamilyang nandito, Panginoon. Lord, we pray na kayo po, Panginoon, ang magligtas sa amin sa anumang kapahamakan, Panginoon. Sa anuman pong nangyayari sa mundo, Panginoon, naway patuloy po kayong maging shield namin, Panginoon, sa kada problemang tinatahak namin, Panginoon. Patuloy po kayong magbigay ng kaalaman, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Strongholds are broken.
God bless everyone. See you next Sunday. Ingat po tayo lahat.